Ay mga farmers, magandang araw naman sa ating lahat. Welcome muli sa ating YouTube channel, Farmers TV. Tagal tayong hindi nakapost mga farmers kasi sobrang busy natin. Hindi tayo nakagawa ng video. Ang video natin ngayon mga farmers ay ito ang posibleng mga dahilan na ang ating mga laga pagdating sa basahan at nayari na yung kalaban biglang tumakbo. Ito ang mga posibleng dahilan mga farmers. Una, sa bloodline nga ginagamit natin bloodline, kung anong bloodline na ginagamit natin mga farmers, yung ina at saka tatay at yung mga anak nila ganun pa rin tumatakbo sa pagdating sa laban mga farmers, baka sa bloodline nila yan mga farmers. Pangalawa, yung masyadong bubog batak palagi sa exercise mga farmers at hindi sapat ng kanilang pahinga at sinabak natin sa exam. At pangatlo, yung naglugon mga farmers, baka naglugon yung alaga natin, sakit sa kanila sa kanilang katawan yung paglugon nila, kahit hinawakan natin sasaktan sila. At pang-apat mga farmers, yung hindi sapat yung kanilang katawan mga farmers para isabak sa exam, yung payat na payat pa, hindi sakto sa katawan. Yan ang posibilidad na tumatakbo sa laban mga farmers kasi wala pa silang sapat na lakas sa maharap sa laban kasi payat na payat pa. At ang panglima mga farmers, yung sa kaliskis daw, yung sinasabi sa mga ibang breeder, yung matatanda, lalo na yung mga matatanda, yung kaliskis na 28 yan daw ang kadalasang tumatakbo sa laban kahit patay na yung kanyang katunggali mga farmers. Iwan ko mga farmers kung may maniwala pa dito kasi sa akin hindi pa ako naka-experience dito. Pero ito kadalasan marinig ko sa mga kaibigan ko dito mga sabungiro mga farmers, lalong lalo na yung mga matatanda, yung naniniwala sa mga kaliskis at may naka-experience pa ka dito mga farmers. Kasi yan talaga yung paniniwala nila at pamahiin nila, yung kaliskis na 28 kasi parehas daw, walang bungkig. Para sa akin mga farmers, yung bloodline nga mas magandang ipasok sa ating mga laga kahit anong bloodline ginagamit ito ngayon. Pag tumatakbo sa laban, mas maganda mga farmers magpalit tayo ng bloodline o mag cross tayo ng kunting, maglagay tayo ng kunting hatch sa ating mga bloodline nga ginagamit ngayon mga farmers kasi ang iyong hatch isa sa pinaka-aggressive na alaga mga farmers sa manok. Yung hatch, kahit anong hatch, base lang po ito sa mga karanasan natin sa pag-breed mga farmers. Sana may natutunan yung mga baguhan kagaya ko mga farmers. Ito ay base lang po ito sa karanasan natin. At may nagtanong din sa atin nito mga farmers about sa condition. So, bakit daw tumatakbo yung alaga niya pagdating sa laban kahit patay na yung katunggali? Baka hindi sa condition mga farmers, sa bloodline o sa katawan ng manok. Baka hindi pa ready niya, sinasabak na sa exam. At yan ang 5 dahilan mga farmers, base lang ito sa aking pananaw at sa pag-experience natin sa pag-breed. At yan lang muna ang video natin ngayon mga farmers. Kung may pa-shout out kayo, pag-comment lang sa ating comment section, baka makikita natin na ma-shout out kayo sa susunod natin mga video. At may mga katanungan din kayo mga farmers, paki-comment lang kasi baka masagot natin sa susunod natin mga video hanggang sa abot ng ating mga makakaya. At sana may natutunan kayo sa video natin ngayon mga farmers, lalo na yung mga baguhan kagaya ko. At sa muli, maraming salamat sa inyong panonood mga farmers. Happy farming sa ating lahat.